Napapansin niyo ba, Coffee, ito ha? Si Senator Bong Revilla, parang napapadalas yung kanyang pagpuri kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit kaya, no? Kasi ilang beses ko na itong napansin eh. Parang nagiging sunod-sunod eh, yung pagpuri dito ni Senator Bong Revilla. Noong SONA, yung pag-upo pa lang ni PBBM, parang first year ni PBBM, may mga positive remarks na siya eh, doon sa paglalatag ng mga programa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito na naman. Kanina napansin ko na naman ito. Itong balita na ito, tinan mo. Nasa tamang direksyon, Bong Revilla credits Marcos for Pinoy's optimism in 2024. Di ba? Nakakatuwa. Kahit pa paano may mga senador na hindi mo inaasahan na bibigyan ng credits yung ginagawa ng ating administrasyon. Isa dito, si Senator Bong Revilla na napapadalas ng coffee yung kanyang pagbibigay ng positive remarks sa leadership ni PBBM. Senator Bong Revilla has lauded the administration for helping the Filipinos face the new year with hope based on the latest Pulse Asia survey. Maganda kasi yung nilabas sa survey na ito, itong recent survey na ito. Kasi sila ng mga Pilipino, kung optimistic ba sila, positive ba sila sa pagpapalit ng taon. At majority ka coffee, 92% ito ha, out of 1,200 respondents, eh, umaasa sila na magiging maganda yung pagpasok ng bagong taon. Eh, malaking factor dyan ang government. Malaking factor dyan ang administrasyon. Eh, kasi kung puro kahirapan, puro problema, definitely magno-no sila dyan. Pababa itong resulta ng survey nito. In a statement on Wednesday, December 27, Revilla cited Pulse Asia's December 3 to 7 survey that showed that 92% ng 1,200 respondents or ng mga Pilipino ay hopeful. Umaasa po sila about the coming year, 2024 na. Revilla said the survey results showed that the administration of President Marcos is on the right track to provide jobs and draw in businesses in the country. Hindi ito ano eh, hindi ito hula-hula lang. Kasi supported with ano ito eh, supported with documents. Sige, yung survey, minsan pwede mo pang questionin yung survey. Valid ba yung survey na yan? Sino ba yung gumawa ng survey na yan? Pero kung titingnan mo, may batayan dito. Ano ba, sinasabi ng DTI na yung investment, confirmed investment na pumasok na dito sa Pilipinas, eh pumalo na po yan ng 4 na trilyon. Imagine mo, napakaraming trabaho malilika nitong 4 trillion pesos na ito mula sa mga confirmed investment. Eh kung ganyan, eh magiging positive talaga ang pagtingin ng taong bayan dito kasi mapapababa mo yung unemployment rate dahil maraming trabaho dito. Kahit pa paano, may sapat na kita, slowly, no, i-address itong poverty incidence na ito at ang pangarap pa ng administrasyon natin, mapababa yan to a single digit pagsapit po ng end of its term. Eh ngayon kasi nasa 20 plus yung ating poverty incidence eh. Eh kung mapababa mo yan ng single digit, no? 9%, eh, malaking bagay po yan. It's something to celebrate kahit pa paano. No? Pero hindi dapat doon mag-stop sa pag-celebrate yan. Ano sinasabi ni Senator Revilla dito? Nasa tamang direksyon ang tinatahak nating landas tungo sa maayos at maunlad na bansa dahil sa walang humpay na pagsisikap ng ating pamalaan para pag-angat ng karagdagang negosyo at trabaho na kailangan-kailangan ng ating bansa, sabi ni Revilla. Maiisip ko na naman tuloy dito si Coco Pimentel. Eh. Kung si Revilla, napapansin na magagandang ginagawa ng administrasyon, itong si Coco Pimentel, Senator Coco Pimentel, kahit anong gawin ng administrasyon, maganda yan, pangit yan sa kanya. Diba? Walang kapapansin ng maganda ang nagagawa ng administrasyon kapag si Coco na ang nagsalita. But the senator failed to mention that the same Pulse Asia survey showed that only 30% expect a more prosperous Christmas season, down from 43% last year. Less than the majority pa rin. Diba? Eh kasi kung galit ka sa administrasyon, syempre i-highlight mo yan. Kung, kung puro ka criticism sa gobyerno, i-highlight mo yung negative at hindi yung positive. Ganyan na magiging strategy nila. Ganoon din sa ibang mga mainstream media, di ba? Kung galit sa administrasyon niya, doon ka lagi sa negative. Parang ang illustration niya natin dyan eh. Pao pizza, no? Kung 8 slices ng pizza, 7 masarap, pero yung isa hindi masarap. Kung negative ka, i-highlight mo yung hindi masarap. Di ba? Yun ang iisipin ng taong bayan pag nakita nila hindi masarap. Pero kung tutusin, 1/10 lang yun. 1/10 lang yun. Kasi 1/8 lang, 1/8 lang. Kasi 8 slices, 7 ang maganda, isa ang hindi. Meanwhile, 30% of respondents expect their holiday to be poorer than last year, up to the 6%. Yan ang kanilang pagtingin sa kanilang buhay. Pero sana, with the intervention of the government, with the projects
of the government ay ma-address kahit pa paano itong kanilang pangangailangan. At kung mapapansin ninyo ka-coffee, ano yung nagiging strategy ng gobyerno dito? Observation lang ito ha. Pinagsabay-sabay nila yung mga programa na nagbibigay ng immediate, agarang solusyon sa kahirapan o sa gutom. Halimbawa, yung tupad, actually malaking bago yan sa DOLE, dapat i-congratulate ang DOLE dyan. Tupad na yan, ang DSWD, yung may mga immediate assistance silang ginagawa. Malaking bagay yan para sa mga kababayan natin para kahit paano immediately ma-address yung kanilang problema sa kahirapan. At ito yung mga, ang tawag natin dito, social services, yung pagpapaigting ng mga social services. Kasi napanood natin isang beses sa isang interview ni National Anti-Poverty Commission, Secretary Cal Lopez Santos, di ba? Malaki yung pondo na inilalaan sa mga social services natin. Kailangan lang talaga itong ma-avail at ma-utilize fully. Kasi minsan, actually, the previous administrations, ganoon din naman eh. Malaki yung pondo. Let's say maglaan ka ng 1 million para sa ganitong programa. Hindi siya nag-utilize, hindi siya nagagamit ng maigi, hindi siya napapakinabangan ng taong bayan. Kasi may pondo, definitely pinaglalaanan yan sa budget sessions, may nilalaan na pondo, problema hindi na-utilize fully. So yan ang dapat pagtuunan din ngayon sa coffee. And I think yan din nasa ganyan direction din ang ginagawa. Social services lang yan. E pagdating pa sa economic services, malaking pondo, imagine na trillion of pesos yung inaalat para sa mga programa ng gobyerno. Kailangan lang ma-utilize yan, kailangan malaman ng taong bayan at papakinabangan nila itong mga programa na ito. Joel Di Jongoy, kung anong pasya ng ating gobyerno, doon tayo ka-coffee exactly. Para sa akin ka-coffee ha, tama lang po si Senator Bong Revilla, dapat lang nakilalanin ang mga mabubuting gawa ng tagumpay ng pamumuno ng PBBM. Exactly. Positive, negative, pag negative punahin, pag positive kilalanin, di ba? Hindi yung positive, negative, lahat negative. Ha? Lakas pa ka Coco Pimentel. Si Coco ay utak talangkayan, kaya ganyan sila. Ayan, lagi negatibo sa administrasyon. Peter Parker, happy viewing po sa inyo. Nakikinig sa atin at dyan po sa Facebook. Kay Nims 13, shoutout din po sa inyo. Kay Roel de la Cruz, kay Garcia Ruben, nakikinig sa atin dyan sa Facebook. Happy viewing po sa inyo. Sana nga pagsapit ng 2024, kasi kung mapapansin niyo yung paggastos ng gobyerno, pag first quarter, January, February, March, hindi pa dumarating yung pondo niyan galing sa DBM. Slowly, pakunti-kunti di ba? Buong buwelo ng gastos yan third quarter at fourth quarter. Kung mapapansin niyo yung expenditures o yung paggastos sa mga government agencies towards that period third quarter at the fourth quarter. Kasi medyo bumibuelo pa yan January, February, more of pa lang yan, preparation, research pa lang yan. Pero ang maganda dito, sa budget allocation natin, may inilaan na sapat na pondo para sa social services na immediate Kasi kung poverty ang pinag-uusapan natin hindi mo pa mararamdaman dyan yung mga long term, yung long-term effect ng 4Ps, hindi mo pa mararamdaman yan yung ang ultimate goal halimbawa ng Pantawid Pamilyang Pilipino program, di ba? Healthy yung mga bata, makapag-aral, makapagtapos yung mga bata para eventually makahanap sila ng magandang trabaho. Long term yun. Yung short term naman yan, yung immediate na pagbibigay ng allowance, rice subsidy, at pambaon ng mga bata, di ba? Yung mga long term, hindi pa natin nararamdaman yan. In the coming next 5 years or 10 years pa, saka natin mararamdaman itong mga long-term effect na ito. Pero slowly ka-coffee, ma-address natin ito. At least meron tayong plano. Ang plano natin ma-reduce, ang plano ng administrasyon, ma-reduce natin ito single-digit yung poverty incidence pagdating po ng end of this term, 2028 ka-coffee. Kung nasa, ano bang figure natin ngayon? 2023 o 21% yung ating poverty incidence? Nadyadyaan tayong level. Imagine kung may 100 million na tao, 23 million ay nandoon sa ganung level. Kino-consider nila ang sarili nila mahirap. Diba? Pero ang goal ng administrasyon dyan, pagsapit ng 2028, maging single digit na lang yan. 9% na lang ka-coffee, Diba? Malaking bagay. At least meron tayong something to look forward, Meron tayong inaasahan na eventually pwede natin maabot yung ganyang level na yan. Kaya ang maganda rin dito, kung papansinin mo yung administrasyon natin, si PBB in particular, tahimik lang siya Hindi siya nagsasalita Yung iba, away-away na, kanya-kanyang debate na Kanya-kanyang argumento na si PBB, bibihira kang marinig na nagsalita ito, nagkomento o nakisawsaw ito sa mga issues. Pwede yung kanyang mga supporters, yes, nakikisawsaw, pero si PBB contract. Sige, tuloy-tuloy na tayo, ito yung gawin natin. Ito yung dapat natin gawin, di ba? At huhusgahan kasi siya Pagkatapos ng kanyang termino, ano yung nagawa niya? Doon ka, focus ka sa track na dapat na ginagawa ng isang presidente. At hindi tayo nagkakamali dyan. Ongoing po yan. May mga lapses, definitely.
Walang perfectong gobyerno, may mga lapses talaga yan, pero at least tuloy-tuloy pa rin po itong pagsusumikap ng administrasyon na ma-address itong issues natin when it comes to poverty. Very important yan. Kasi mahirap magtrabaho ng gutom, di ba? Mahirap mag-aral ng gutom. Pag-address nga lang ng Department of Education, in fairness din, actually, previous administration pa yan, itong centralized feeding program no sa mga eskwelahan, mga bata, araw-araw pinapakain. Kung titingnan nyo rin yung budget sa 2024, na-double din po yan yung school-based feeding program. Halimbawa dyan sa Valenzuela, pinapakain halos lahat ng mga batang malnourished, mga stunted, no? At yung mga wasted na mga bata, pinapakain araw-araw, Monday to Friday yan. Dinoble na po yung pondo na yan kasi ang alam ko, originally 120 days lang yan, pero naging 240 days na yung coverage nitong school-based feeding program. Malaking bagay yan. Kung titignan mo sa budget, no, na doble. Yun ay pagtugon sa pangangailangan din. Hindi lang napapansin ng iba kasi hindi hina-highlight Hindi binibigyan ng atensyon ng ibang media no at ng ibang content creator. Shoutout po kay Bobot Capistrano na sa Vienna, Austria. Kala ko, Vienna, Austria, sorry. Napagalo po. Nasa Nueva Vizcaya pala. Sir Bobot Capistrano, happy viewing po sa inyo. Alex Yango, di na siguro kailangan humingi ng respeto, Boying. ICC, mahalaga. Arestuhin na agad sila Digong at ang mga aliporis niya. Ako, bawal yan. Sir Alex Yango, no? Hindi po pwede. Ano yan? Paglabag yan sa kanilang karapatan. No? Which is hindi rin naman kasi magiging double standard tayo dyan. Gagawin yan. Idaan sa due process ka, Coffee, kung anong nararapat na gawin dyan. Marie Ikeda, happy viewing po sa inyo. Nakikinig sa atin sa Facebook, kay Ofelia Ortega Infante. Shoutout po sa inyo kay Jeffrey Montiano Nebriha at kay Ma'am Lolita Mangapit. Shoutout po na sa Facebook. Coffee, baka nasa Facebook po kayo at hindi pa rin po kayo naka-follow sa ating Facebook page. Yan, i-click lang po yung follow. At kung kayo ay nasa YouTube naman, ay i-click lang po ang subscribe. Sige, kunin nyo yung inyong kape ka coffee. At tayo ay magtalakayan pa. Marami tayong topic ngayon. Marami tayong time ngayon. Sige. Kung may mga gusto rin kayong pag-usapan, ilagay dyan sa ating comment section, dyan sa ating comment box, nang mababasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Rolando Tumaning, shoutout po sa inyo. Happy viewing po sa inyo. Kunin nyo yung kape habang tayo nagdi-discuss. No? May mga topics pa po tayo.